Oh. Kasi mahilig kayong mag-abang eh. Mahilig kayong mag-abang ng magagamit nyo para siraan ang supporter ng mga Duterte. Ganyan, di ba? Ganyan, putya. Wala, hindi na uubra yan eh. Nyo, eto, may hamon kami sa inyo. Imbitahan nyo ang banatero sa mga estasyon ninyo. Di ba? You know, Ayan. kami nila PRRD. Yan. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Mm. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Yan! Banateros, pahiya daw sa interview kay Mayor Isko Moreno. Nako po, oo. At ito pa, ha? Mayor Isko Moreno, pro Marcos Jr. Na nga ba? Sos! Okay. At syempre, ha? Banateros, may hamon sa mainstream media. Yun, tingnan natin kung kakasa, ha? Abay, napanood ko yung live ni Banat Bay kanina. Napanood ko. Sabi ni Banat Bay, may sasabihin daw siya na sinabi ni Yorme Isko off-cam. Lang iya. Pero di naman niya sinabi, no? Nahihiya ata kay Yorme Isko eh. Pero tayo na lang magsasabi. Oo. Okay, sige. Oo. Ano yung sekreto na yan? Pero ito, sasabihin ko, pabor ito sa mga Duterte supporter. At pag-uusapan po natin lahat ng yan, mga kababayan. Maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Alright! Alright! Uy! Magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na may kinalaman sa ating bansa. Yan, okay. Alright, kumusta po kayo mga kababayan ha? Uy, eto may bago na naman na survey mga kababayan. Ito ay based on Tangeray Survey. At syempre, ano pa ba asahan natin? Sara Duterte. Number 1 na naman. Oy! Number 1 na naman. Sara Duterte. Sara Duterte, 48.4%, 28.9% kay Leni Robredo, Risa Hontiveros, 3.7%, Chis Escudero, 3.5%, John Vic Rimulya, 1.5%. Oy, palakpakan natin si John Vic Rimulya. Kahit pa paano, may 1% na siya. 1%. Pero ang layo, no? Ang layo. Wala na nga dito si Tulfo eh, 'di ba? Kasi si Tulfo, parang pangatlo 'yon. Nung wala si pangatlo 'yon, kung kasama si Tulfo, pangatlo si Sara, BP Sara, Leni Robredo, Tulfo, tapos napakalayo na nila Risa Hontiveros. Pero gayon pa man, ang layo, mga kababayan, kalahati yun lamang. Okay. Sa kabila ng impeachment, sa kabila ng araw-araw na paninira, ayan Tangeray, putya, dilawan pa ata may-ari nito, no? Pero number 1 pa rin, si BP Sara Duterte. Wala talaga. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, yung Madriaga na pelikula nila ay hindi po umubra. Kaya po, nagpalit na ng artista ang mga lapugo. Okay? But anyway. Okay, sige. Anyway, nakamubo na ba ang lahat, ha? Puta, ang daming galit na galit. Ang daming galit na galit doon sa interview namin kay Yorme Isko Moreno diyan sa Vox Populi. Bakit kayo galit na galit? Relax lang. Di ba? May mga nagsasabi, balingbing si Yorme Isko, himud puwet si Isko Moreno. Well, may punto naman kayo dyan.
Kasi, kung pagbabasyan po natin yung interview, ay talaga namang makikita mo kung papaano puriin ni Yorme Isko si Bongbong Marcos Jr. at dahil gusto nila pag-usapan ito, di pag-usapan po natin. Keso napahiya daw ang Banatero sa interview na yon. Ito lang masasabi natin diyan, ha? Oo. Oo. So ito pag-usapan natin kasi ito lahat ata vlog na regarding dito si Master Judea naman, okay? Dito mga kababayan, kung mapapansin niyo, napatunayan natin na ito talaga ang istasyon na walang kinikilingan. At dito napatunayan natin na hindi po bias ang SMNI. Palakpakan natin yan. At yung SMNI, mga kababayan, ay naninindigan talaga sa katotohanan. At higit sa lahat, pananatili ang respeto sa bawat opinyon ng mamamayang Pilipino, lalo na ng mga nagiging guest dyan sa istasyon, sa mga Babalateros, Vox Populi, at kahit ano pang programa dyan sa SMNI, nananatili yung respeto. At dito, mga kababayan, kung mapapansin natin, litaw na litaw talaga yung tagline ng SMNI na the truth that matters. Yan, palapakan natin yan. Pero, siyempre, ang tanong dito, pabor ba ang mga Banateros sa mga sinabi or sagot ni Yorme Isko Moreno? Oo. Ang sagot ko, hindi ako pabor. Ha? Hindi ako pabor doon. Okay? Tulad na limbawa nito, mga kapatid. Yan. So, sabi ni Yorme Isko, hindi raw siya balingbing. Sa tingin ko naman, mali yung term na ginamit ng ating mga kababayan. Tama naman yung sinabi niya na hindi naman siya balingbing. Kasi, unang-una, hindi naman siya nagdeklara nakakampi siya ng mga Duterte, di ba? Hindi naman siya nagdeklara nakakampi siya ng mga Marcos. At hindi naman siya nagdeklara nakakampi siya ng mga Pinklawan, di ba? So, well, in fact, noong eleksyon, lahat naman niya binabanatan Binanatan niya si Pangulong Duterte, binanatan niya si Bongbong Marcos Jr., at binanatan niya si Leni Robredo. So, hindi natin masasabi na dati si Isko Moreno ay kakampi ng Duterte, kakampi ng loyalista, at kakampi ni Leni Robredo dahil tumakbo siya. Tumakbo siya noong 2022 election. Di ba? So, yung balingbing na salita, hindi tama. Hindi tama. Ang tawag dyan, politika. Dahil kung saan ka makakakuha, andun ka. At sinabi naman ni Yorme Isko, nanghingi talaga siya, di ba? Nanghingi talaga siya dahil kailangan ng Maynila, no? Kailangan ng Maynila ng mga programa na makakatulong sa mga Manileño. Dahil alam naman natin, di ba? Ano nangyari nung iniwan ni Isko yung Maynila, di ba? So, nagka-silensyo yung Maynila, nagkatambakan yung basura. So, gusto niya ibalik ang sigla ng Maynila nung nakabalik siya ngayon. Medyo na-misinterpret lang ng mga manonood natin. Kasi medyo, alam nyo, medyo emotional kasi ang mga tao ngayon. Emotional dahil sa korupsyon na tipo baga na pag ikaw ay pinuri mo si Marcos ay parang kasabwat ka na or tinotolerate mo ang korupsyon. Well ako, naniniwala naman ako na si Yorme Isko Moreno ay hindi niya ito-tolerate ang korupsyon. Ang tawag dito, naglalaro, politika. Di ba? So, kung ako taga Maynila, no? Kung ako taga Maynila, mga kababayan, matutuwa ako sa ginawa ni Yorme Isko Moreno. Pero kung ako naman ay hindi taga Maynila, abay, iba mararamdaman ko. Katulad na ng naramdaman ng ating mga kababayan at nakita ko talaga sa comment section habang live. Nagtanong nga si Yorme Isko kung live ba yun alam mo dyan sa Vox Populi, hindi naman tayo nagre-record. Laging live yan. At hindi yan ini-edit kung ano yung live. Nandyan lang yan. Hindi yan binubura, hindi ini-edit, na kung papabor lang sa istasyon yung sasabihin, yun na ipopost natin. Hindi yun. Lahat yan nakapost dyan. Mula umpisa hanggang ngayon sa mga live ng Vox Populi at Banateros, na-upload po yan dyan. Walang edit-edit dyan. Okay? Pero sa akin, mali ata yung balingbing. No? Ang pakiramdam ko dito, naging selfish na konti si Yorme Isko Moreno. Bakit selfish? Kasi, sa tingin natin dito, kapakanan lang ng Maynila ang iniintindi niya. No? So, ang tanong, masama ba yon? Kung iniintindi niya ang kapakanan ng Maynila, hindi siya masama.
no? Hindi siya masama sa mga taga Maynila. Well, in fact, gustong-gusto nga ito ng mga taga Maynila kasi yung ginagawa ni Isko Moreno ay para sa kanila. Pero, sa kabilang banda, iba naman ang mararamdaman ng mga hindi taga Maynila na katulad natin. 'Di ba? So, yung mga kababayan natin, na mga galit na galit sa comment section, pero once again, mga kababayan, parang kino-question nila yung mga tanong ng mga anchors, tayong mga anchors, galing po sa inyo yung mga tanong na yon, no? Galing po sa taong bayan, sa comment, yung mga tanong na itinatanong namin kay Isko Moreno. At kung ano ay sasagot ni Isko Moreno, hindi na po natin kontrolado yon, di ba? So, once again, nasa SMNA tayo at yun ay nire-respeto natin. Nire-respeto natin ang opinion ng ating bisita at nire-respeto din natin yung mga manonood. Dahil nakikita nyo naman binabasa namin kung ano, sa abot ng aming makakaya, binabasa namin yung mga katanungan ninyo doon sa mga guests natin. Okay? So, ibig sabihin, hindi po ako pabor dito sa sinasabi niya hindi sa balimbing, pero hindi balimbing yung term. Ang tawag dyan, politika, ang tawag dyan, medyo naging selfish si Yorme Isko Moreno. Well, we understand dahil siya ay mayor ng Maynila. Pero dapat, iniintindi ni Mayor Isko ang kapakanan ng bawat isang Pilipino, hindi lang ng Manileño. Pero kung ako taga Manila, papalakpakan ko si Isko Moreno. But once again, hindi naman tayo lahat taga Maynila, kaya iba-iba po yung nararamdaman natin. So, hindi po ako pabor dyan sa sinasabi niya. At dito, hindi rin ako pabor dito. Yorme, hindi nakikitang mastermind sa korupsyon si Pangulong Marcos. Chismis yun Para sa akin, wala akong makitang itutusok papunta kay PBBM. So, yan po ang sabi niya. Well, hindi po niya nakikita na mastermind si Bongbong Marcos Jr. dito sa flood control anomaly. Hindi po kami naniniwala dyan. At paulit-ulit nating sasabihin niya na hindi gagalaw si Saldico kung walang basbas ni Martin Romualdez at hindi rin gagalaw si Romualdez nang walang basbas ni Marcos Jr. At higit sa lahat, hindi maipapasa ang budget kung hindi pipirmahan ng Presidente ng Pilipinas. At may sinabi sa amin, si Mayor Isko, off the record. Ito tandaan nyo, mga kababayan. Ang politika ay marumi. Napakarumi po ng politika. So, pero may sinabi si Yorme Isko off-cam na pabor yan sa atin. Kaya doon sa mga galit na galit kay Yorme Isko Moreno, naiintindihan natin yung galit nila. Pero once again, may pag-uusap na nangyayari. Bago pa man mangyari yung live sa Vox Populi, nag-uusap-usap muna, kwentuhan, at pagkatapos, may pag-uusap-usap pa rin yan. Okay? Tulad nga, ng sinabi ni Banat Bay doon sa kanyang live, we don't have, wala tayong karapatan para sabihin yon. Na sinabi ni Isko, hihintayin natin na siya ang magsabi nun sa tamang panahon. Yung sinabi ni Banat Bay kung sino ang itinataas niya at regarding dito sa mga corruption na ito, at syempre, yung pagmamahal niya doon sa mga Manileño. Pero, once again, yung sinabi na yan, ay pabor yan sa mga supporter ng mga Duterte. Pabor sa mga supporter ng mga Duterte. And once again, sasabihin natin, ang politika ay marumi. Kung ikaw, kailangan mo talaga, may gagawin kang kakaiba na pwedeng magiging consequence niyan, magagalit sa iyo taong bayan, pero matutuwa naman yung iba. So, relax lang tayo. Now, kung may nagalit sa kanya, wala tayong magagawa doon. Dahil yun ay bunga ng mga sinasabi niya. At kung may natuwa sa mga sinabi niya, wala rin tayong magagawa. Dahil yun ay mismo sinabi niya. Pero ang tanong, kami ba sang-ayon doon sa sinabi niya na walang kasalanan si Bongbong Marcos Jr.? Hindi kami naniniwala dyan. Di ba? Pero, ibalik natin yung salitang respeto. Bilang bisita sa Yorme Isko Moreno sa SMNI, syempre, irerespeto natin siya. At kung may nagalit man sa kanya, hindi na po kami ang dapat magpaliwanag doon, kundi si Yorme Isko Moreno. Okay, at ito pa. Ano pa sabi niya dito? Ayan. I think he's doing a good job. Yan.
So, hindi rin po kami pabor o hindi kami sang-ayon sa mga sinabi na yan. But then again, dahil ba hindi kami sang-ayon sa mga sinabi ni Isko Moreno, aawayin na namin siya. Hindi po ganun. Oo. Hindi dahil sa bukod sa guest siya namin sa SMNI, bisita namin siya sa SMNI, kaibigan din namin si Isko Moreno. Ha? Para maintindihan po ninyo. At hindi namin sisirain yung pagkakaibigan, dahil sa politika. Ang politika, politics will come and go. But yung ipagkakaibigan, mas maganda po yung marami kang kaibigan kasi sa marami kang kaaway. Ang dami na nga natin kaaway, tapos aawayin pa natin si Isko. But then again, kahit hindi namin nagustuhan yung mga sinabi ni Isko Moreno, mananatili pa rin yung respeto. 'Di ba? Now, kung ano man ang paniniwala niya at ang paliwanag niya doon sa kanya na 'yun. And he will bear the consequence. Kung may magalit man sa kanya, hindi po natin kasalanan 'yun. Siya may sabi noon, kaya may nagalit sa kanya. Tandaan natin, mga kababayan, si Yorme, bisita natin sa SMNI. At andun kami sa Vox Populi bilang mga anchors. At hindi po bilang mga vloggers, Hindi namin pwedeng ipagpilitan kay Yorme Isko Moreno ang paninindigan namin. At vice versa, hindi rin naman pwedeng ipagpilitan ni Yorme Isko Moreno ang paninindigan niya sa amin. So, babalik tayo. Ang tawag po doon, respeto. 'Di ba? Mapaantay ka man o mapapro ka man, tatanggapin ka namin bilang tao. Kahit sino pa yan, kahit dilawan, pinklawan, kahit sino, tatanggapin namin dyan. Makipag-usap lang kayo sa SMNI. At nakakasiguro kami na hindi namin kayo babastusin. Tatanggapin namin kayo bilang tao, kung sino man ang magiging guest sa SMNI. So marahil, hindi natin nagustuhan yung mga sagot ni Yorme Isko Moreno. Again, yun, opinion niya, at kung may nagalit sa kanya, sagutin po niya yun. Kasi siya naman ang nagsabi nun Wala namang epekto po sa kanya yon. Kahit ano pang sabihin ninyo, sabihin natin, wala pong epekto sa kanya yon. Dahil, sinabi na nga niya, hindi naman siya tatakbo sa national sa national position. Di ba? At the end of the day, ang boboto lang sa kanya ay mga taga-Maynila. Kasi ang ginagawa, matutuwa yung mga taga-Maynila kasi ang ginagawa niya ay para sa mga Manileño. Well, once again, hindi ko pinagtatanggol si Isko Moreno, and at the same time, naiintindihan ko po ang sentimento ng mga tao. But then again, once again, tayo ay patuloy na naninindigan sa ating pinaglalaban na masugpo ang mga kawatan sa Pilipinas. At patuloy po tayong susuporta sa alam natin na may magagawang mabuti para sa ating bansa. So, yun pa rin ang paninindigan natin. Hindi tayo pumapabor kay Isko Moreno, and at the same time, hindi rin natin siya babastusin kasi hindi naman kami binastos na Isko So, alam niyo, nag-focus lang po tayo kasi doon sa mga ibang sinabi ni Isko Moreno Nag-focus tayo doon sa pagiging balingbing ni Isko na sinasabi tungkol kay Marcos. Kung yun ang laro ni Isko Moreno, he will bear the consequence. Kung may magalit sa kanya, sagutin niya yun. Pero ang importante, ito ang importante, hindi naman siniraan ni Isko Moreno yung sinusuportahan natin. Di ba? Wala namang siniraan. Hindi naman niya siniraan si Pangulong Duterte, hindi naman niya siniraan si VP Sara Duterte, hindi naman niya siniraan si Bongbong Marcos. Although, medyo yung pagkakaintindi ng ating mga kababayan ay parang pinagtatanggol si Marcos, wala po tayong magagawa doon kung yun din ang pananaw ng ating mga kababayan. Pero once again, the very important matter is that hindi naman niya siniraan yung mga Duterte. Ito yung sinabi niya Ito. Meron tayong kinakaharap ngayon sa krisis sa enerhiya, sa gasolina. Nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic o ngayon? Kasi Mahirap yung pandemic. Kami nila PRRD. Yan. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD,
alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. Mm. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRD kasama yung mga cabinet secretary. Meron silang... Ayan. So, this is positive, mga kababayan. Okay? Positive ito para sa mga DDS. Di ba? Kasi dito, pinuri niya si Pangulong Duterte. Di ba? Pinuri niya si Pangulong Duterte and at the same time, pinuri din niya si Marcos Jr. So, yung pagpuri niya kay PRRD, ikinatuwa natin. And at the same time, hindi ko rin maaalis sa inyo na magalit dahil pinupuri din niya si Pangulong Bongbong Marcos. So, pero nag-focus kasi tayo doon sa kay Bongbong Marcos lang eh. Yung the other side, hindi natin tiningnan. Kaya tayo galit na galit kay Isko eh. Dahil nag-focus tayo doon sa pagsisip-sip niya kay Marcos. Oh. Dahil doon, hindi na natin namalayan na pumitik siya ng konti dito. Alam mo, ito, kung iisipin mo, if you're going to analyze it, pumitik siya ng konti dito sa administrasyon ni Marcos. Ano sabi niya? Noon daw, mabilis ang kilos. Umaga pa lang pag-uusapan, gabi, may desisyon na. So, ibig sabihin nun, mabagal ang kilos ngayon ng Marcos administration. Di ba? So, now, positive pa rin sa atin ito. Di ba? So, nag-focus tayo doon sa mga nakikita natin na negatibo, nakalimutan natin yung positibo, katulad dito sinasabi na ito ni Isko. Once again, pinuri-puri niya si Marcos, but at the same time, hindi naman niya siniraan si PRRD or kung sino man sa mga sinusuportahan natin. In fact, pinuri pa nga niya eh. Ayan o. Yung pinagpasyahan namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultay mo na yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na ni... nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag na yun barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog eh. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Yan! Mabilis ang kilos ng administrasyong Duterte. At kung mapapansin nyo, ano pangalan ng ni Yorme Isko ngayon? Di ba? Talk to the people. At yan ay hinango doon sa talk to the people ni Pangulong Duterte. Okay? And again, hindi ko pinagtatanggol. Si Yorme Isko Moreno, ang sinasabi ko lang yung factual. Diba? Bakit mo gagayahin? Kahit title lang yan, bakit mo gagayahin kung pangit? So, ibig sabihin, ginaya niya, maganda. So, para pinopromote niya yung talk to the people ni Pangulong Duterte. Kasi yung unang pamagat ng gabi-gabing pakikipag-usap ni PRRD sa kanyang mga gabinete habang naka-live yun ang pamagat eh. Pero, at the same time, hindi ko rin kayo pinipigilan na magalit. Dahil karapatan nyo yan. Kung kayo ay nasaktan or hindi nyo nagustuhan yung sinabi ni Isko Moreno, kung hindi, lalo-lalo na, kung hindi naman kayo taga Maynila, dahil kung titingnan natin, yung sa mga sinabi niya, karamihan doon, may pagka-selfish si Yorme Isko Moreno. Dahil, ang iniisip niya lang ay yung mga taga Maynila sa ngayon, Pero once again, wala tayong magagawa dahil si Mayor ay Mayor ng Maynila. Mas uunahin niya ang Maynila kaysa sa ibang syudad. Although, iisipin natin na may medyo pagka-selfish dahil Maynila lang iniintindi mo, wala kang pakialam sa ibang lugar. Oo, parang gano'n ang nangyayari. Yun ang pakiramdam natin at wala tayong magagawa kung yun ang trip ni Yorme Isko Moreno, di ba? Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Yan. Tapos walang playbook. Yan. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong krisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. Yan. Playbook. Oo. Ano ba yung playbook? The word itself pa lang play. Book. Para naglalaro, ano?
yung ginawa nila sa KOJC, may playbook yon na tinatawag. Yung ginawa nila kay PRRD, may playbook. At lahat na nangyayari ngayon, may playbook. Oh. So, ibig sabihin, mayroon silang sinusunod na step-by-step procedure kung paano nila i-execute. Di ba? So, balik pa rin tayo, doon kay Mayor Isko Moreno, marahil, nararamdaman natin na walang pakialam si Isko Moreno sa nasyonal. At kung iintindihan natin, naiintindihan natin, nadismayado talaga yung mga kababayan doon sa mga narinig nila. Oh. Yung iba magsasabi niyan, bakit hindi nyo binara si Isko nung sinasabi niya yan? Again, nasa SMNI po kami bilang anchors ng SMNI. At nandun po kami, hindi isang vloggers. Nasa Vox Populi po kami at wala sa aming mga Facebook, sa mga YouTube channels. And at the end of the day, ginawa lang namin yung aming trabaho, ginawa lang namin itinanong lang namin kung ano ang inyong mga katanungan. Diba? Pero yung mga sagot ni Mayor Isko Moreno, once again, hindi namin kontrolado yun. Pero kung makikita natin dito, mga kababayan, this is positive once again. Ha? Pinupuri niya si PRRD. So, ibig sabihin, mabilis ang kilos noon. Bakit? Kung magtatanungin mo, isip mo bakit? Ngayon ba? Mabagal? O, ikaw na magsabi. Kasi nga, sabi ni Mayor Isko, hindi niya minamaliit, pero may playbook. O, diba? Ano yung playbook? Sumusunod na yung playbook na yon, maaaring nagpapabagal sa mga gagawin ng gobyerno, katulad na lang halimbawa, ito yung ayuda, no? Diyan sa Quezon City na may namatay pa nga nung Sabado 'di ba? Wala namang ganun Dapat pag kailangan ng tao, automatic bilisan mo kasi kailangan ng tao 'yan May kasabihan nga tayo, aanin mo pada mo kung patay ng kabayo. 'Di ba? May namatay doon yun ang perfect example na dapat bilisan mo ang kilos para walang mamamatay na kabayo. I'm sorry, hindi kabayo yun. Pero inahalin tulad lang natin doon sa kasabihan. Ha? So, at ito pa, habang naka-live kami, nagtanong si Yorme Isko kung habang sa programa, nagtanong siya kung naka-live. Yung Vox Populi. No? Naka-live. Yung Vox Populi. So, ibig sabihin, talagang what you see is what you get. Walang script, di ba? Walang script. At habang nagla-live kami sa Vox Populi, mga kababayan, para malaman ninyo, meron po nakabantay sa amin para tiyakin na hindi kami lalagpas doon sa aming mga boundary sa pagtatanong, sa pag-iexplika, at sa aming mga opinion. Dahil ang SMNI po ay mainstream media. So, we are making sure every time na hindi kami lumalagpas sa alituntunin ng SMNI at hindi kami lumalagpas sa batas pagdating doon sa tinatawag natin na press freedom. 'Di ba? Andun kami para gawin yung trabaho namin bilang mga anchors at once again, hindi mga vloggers. Now, sa mga kanya-kanyang channels namin, iba po ang atake namin sa mga channels namin. 'Di ba? Kung makikita nyo naman, iba So, dito, kaya namin sabihin na harap-harapan na hindi kami pabor sa sagot ni Yorme Isko Moreno, pero doon sa SMNA iba po doon. That's mainstream media and there's a rules and regulation. Pero, kahit hindi namin gusto, hindi namin lalabagin yung alituntunin ng SMNI sa pamamahayag. At hindi namin ipapahamak ang SMNI, syempre. No. At dito natin napatunayan ngayon, mga kababayan, na patas ang SMNI. And if you would remember, si Toby Tiangco po naging guest namin. 'Di ba? Sa Vox Populi, hindi naman namin binastos. Tapos gusto nyo bastusin namin si Isko? Hindi naman po pwede 'yun. 'Di ba? 'Yun pa mismo alam namin na pinsan ni Marcos Jr. ang asawa ni Toby Tiangco pero binastos namin? Hindi. We might be harsh. We might be hard doon sa mga sarili-sarili namin mga social media platform. Pero sa Vox Populi, iba po kasi diyan. 'Di ba? May standard, may alituntunin, may rules. Ang tawag doon, sa ginagawa namin dyan, respeto sa imbitasyon at respeto sa rules and regulation ng SMNI. But once again, let's look at the brighter side. Pinupuri niya dito. 1970... PRRD. Nangyari na to, 73 o 79? Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yan? O APEC? nagkaroon ng OPEC, yeah. Oo, di ba?
nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So ang point ko, ngayon ang problema lang natin ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So kaya hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun may mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Yan. Tara sa tingin nyo yan. Para sa akin, may pitik ito di ba? So, nagkataon lang, nung panahon na yun, yung mga tao niya, yung mga gabinete niya, mabilis ang kilos. So, ano nun? Katumbas nun? Anong ibig sabihin nun? Tanungin nyo sarili nyo. Yung bang mga gabinete ngayon, ano ba yung kilos nila? Mabilis ba kilos nila? Kung tutuusin po, pitik yan. Pitik yan. Pero once again, hindi po natin kontrolado kung ano sasabihin ni Yorme Isko, pero this is the positive side. Kasi there is yung clock umiikot pero alam mo may namamatay. Alam mo na Alam namin lahat Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference, itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yeah. Yung meron tayong gabay at susundan. Sa kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay. May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganun data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon, talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May Natawa si Yorme. Okay. So yun, mga kababayan. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na sa interview na to, there is a positive side. At kung i-analyze natin, talagang, although aminado tayo na playing safe talaga si Yorme Isko Moreno at wala tayong magagawa. Kung yun ang diskarte niya sa Maynila, wala tayong magagawa. Although hindi natin pinapaboran yung mga sinasabi niya, at the end of the day, wala pa rin tayong magagawa. Dahil siya po ang nagpapasya kung ano yung sasabihin niya, kung ano ikikilos niya, at kung ano ang gagawin niya sa Maynila. So, nasa kanya na yon. And he will bear the consequence kung ano man yung sasabihin niya. Katulad nito, yung pag-playing safe niya, nagalit ang mga tao, wala na tayong magagawa doon. Di ba? Wala tayong magagawa doon. Pero, sa part ng SMNI, we just executed our job as an anchor and we asked questions based on the questions that we saw na nababasa namin diyan sa comment section. So, that's it. So, doon mo nakikita na walang kabayas-bayas. Lahat ng tanong ninyo, itatanong namin. It doesn't matter kung anong isasagot. Yun Yun talaga What you see, what you hear, is what you get. Because live yan. Hindi namin po pwedeng i-edit yan habang Yorme, ganito sabihin. Hindi mo pwedeng ganun. Hindi kami po pwede na maglagay ng salita sa bibig ni Yorme Isko Moreno. Matalinong tao yan.
Although dito nakikita natin na may pagka-selfish siya, may pagsipsip kay Marcos Jr. Sabihin na natin, may pagsipsip kay Marcos Jr. Kasi nga wala naman siyang balak na tumakbo sa nasyonal. So ang ibig sabihin nito, wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang welfare ng Manileño, yun lang ang nasa utak ni Yorme Isko Moreno. Sinabi naman niya tatakbo ako bilang mayor. So wala siyang pakialam sa nasyonal. Kahit anong sabihin natin, kahit burahin natin si Isko Moreno ngayon, wala namang epekto yan Di ba? Pero once again, hindi ko naman dinidepensa. Mali talaga yung mga sagot ni Yorme Isko Moreno. Kung ikaw ay hindi taga Maynila, mali talaga yung mga sinasabi niya na para bagang pinapabura niya si Marcos, sasabihin mo, walang kasalanan si Marcos, nakitang-kita naman natin. So, laro niya yan. And once again, sasabihin natin, marumi talaga ang politika. Marumi ang politika at kanya-kanyang diskarte yan. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. So, that's about it. Diba? So, wala tayong magagawa. Pero SMNI, kahit ulit-ulitin nyo, lahat ng mga interview namin dyan sa SMNI, Banatero siya, nung Mapabox Populi, lahat ng guest ng opinion namin, mapapabor o hindi yan binubura. Pabor sa estasyon o hindi yan binubura. Nandyan lahat yan naka-live. Pwede puputol-putulin yan, pinuputol-putol, i-upload, pero yung live, mananatili yan dyan. Hindi yan binubura. Unless, ang magbura na naman yan, yung mga demonyo na mahilig magpabura ng mga channel or YouTube, Facebook ng SMNI, doon lang yan mabubura. Pero, yung mga existing na mapapanood, nandyan yan. Hindi yan mawawala. Hindi yung i-delete mo yung mga part na hindi papabor sa istasyon dahil bayad kayo, magagalit yung nagbabayad sa inyo. Di ba? Kasi yun ang sabi ng 18 na sundalo di ba? Yung 18 na sundalo na may mga media daw na binabayaran. May mga bayad. Yun ang sabi nila Ang malala, yung mag-iimbita kayo, tapos babastusin nyo yung inimbitahan nyo. Parang hindi naman kayang gawin ng SME na yun. Di ba? Katulad dito. Ito, panoorin nyo. Right, but those are mere allegations which former Senator Trillanes has denied. Now, about your question... You're defending kasi Trillanes. No, I'm Yung just kaso saying, ni- I'm just saying, iba yung allegations of facts. Sana si Trillanes ang nagsabi nun Yeah. You're interviewing No, him. we have Para interviewed maging him. patas. We have Yung kay interviewed him. President Duterte, allegations din yun Okay, So dapat i-try dito. That's the point. That's allegations with proof as collected by the human rights organizations. Na- Pero wait na- lang. Let me move on to the next No, point. you brought it there. Now, let Sige, me move on diba? to the next point. Ferdinand Marcos Sr. was in power 1965 to 1986. May ICC, may International Criminal Court na back then, but the Philippines didn't ratify the Rome Statute until August 30, 2011. So that answers your question, why Ferdinand Marcos Sr. wasn't brought to the Hague, because we what I'm weren't part saying of the is ICC the then. Philippines is capable of handling Wala. the reason na ginagamit po ng mga nagpadala sa kanya sa Hague. But Ay, wala during nang his kapasidad ng time, Pilipinas. Ma'am, I thought it was an interview. Why are you asking for the opposition? no, I'm not asking for the lang sa akin, opposition. yung mga points ko, I don't know, dapat, bakit kayo sumasagot Hindi naman. for them? Yeah, I'm not Yan. Gusto niyo ho ba ganyan ang gawin ng SMNI? Gusto niyo ba ganyan ang gawin ng Vox Populi? Hindi po yun mangyayari. Ha? Iba po yung standard ng SMNI sa pagbabalita. Sa SMNI ka lang makakarinig ng totoong balita. Walang halong pambobola, hindi ka bubulahin. Kung ano yung balita na nakikita, yun ay babalita. Dahil ang SMNI po, hindi po yan bayaran. Ha? Kaya nga sila pinag-iinitan, di ba? Kasi nga, nagsasalita sila ayon sa tunay na balita. Ano nangyari? Nung nagsasalita sila, di ba yung prangkisa nga, gusto bawiin? Naka-float kayo yung prangkisa nila. Prangkisa ng SMNI, di ba? Dahil nagsasabi ng totoo at naninindigan na mas importante ang katotohanan kaysa maging sunod-sunuran doon sa mga kawatan na umuubos ng pera ng ating bayan. Now, sinasabi kasi nila napahiya yung napahiya yung Bonatero sa SMNI interview kay Isko Moreno.
Alam mo kung sino mga nagsasabi niyan? Ang mga nagsasabi niyan, yung mga nasa kabilang parlor. At yung mga supporters ng mga kain suka at mga bangag. Kasi nga, baka ayaw sa kanila magpa-interview ng mga ini-interview namin. Biruin mo, si BP Sara nagpa-interview sa Banateros, di ba? Tapos, pero hindi nagpa-interview sa kanila. Ang tawag dyan, inggit. Kaya sinasalsal nila na sinasalsal itong balita na ito. Ayusin nyo kasi yung pagbabalita nyo para kung sino man ang gusto nyong guest na imbitahin nyo, hindi tatanggi sa inyo. Now, kung marami nagalit kay Isko, hindi na makasalanan ng SM na yun. Di ba? Oh. Now, eto para doon sa mga mainstream media na sumasakay sa issue, sinasalsal itong interview namin kay Isko Moreno na keso napahiya ang SM na napahiya ang Banateros. Putay na, hindi kami napahiya. Ang totoo dyan, dito natin nalaman na ang SMNI ay hindi bayaran. Pabor o hindi, iimbitahan namin yan. Well, in fact, sinabi ko na kanina, kahit sino, kahit si Palsis pa, si Ontiveros, kahit si Bongbong Marcos pa kahit sino pa, makipag-ugnayan kayo sa SMNI, i-interviewin namin kayo. At ganito rin, ang setup, ang style, na gagawin namin. Di ba? Eto pa, kung ayaw nyo, eto, may hamon kami sa inyo. Imbitahan nyo ang Banateros sa mga estasyon ninyo. Diba? Kami ang interviewin ninyo. Kami ang interviewin nyo. Imbitahan nyo kami, kahit sino, ABS-CBN, GMA, News 5, kahit na sino dyan. At dyan sa estasyon nyo, sasabihin namin kung ano yung mga gusto nyo marinig. Diba? Sasabihin namin kung ano yung mga sinasabi namin sa aming vlog. Di ba? So, yan ba gusto nyo? Bastos? Katulad nito? Yung guest, binabastos? Kinuha-question yung opinion ng guest. Hindi ganyan mag-guest. Pag nag-guest ka, respeto mo. Hindi yung mas galit ka pa dun sa guest mo eh. Inimbitahin mo tapos pagagalitan mo. Gago ka ba? Pero ayun, once again, imbitahin nyo kami, buong Banateros, dyan sa mga estasyon ninyo. Magpapa-interview kami sa inyo. Walang labis, walang ulang, kahit ano, pag-usapan natin. Pero walang dilitan. Walang dilitan ng live. Live. Hindi yung, hindi shoot, live tayo na interview. Walang shoot, para walang dilitan. Lahat ng sasabihin namin, i-publish ninyo. Walang dilitan. No edits. What you hear, what you see is what you get. Kakasa kami dyan. Pag-usapan natin yung usapin sa korupsyon, pag-usapan natin kahit ano. Pag-usapan natin yung mga sinabi ng mga sundalo, pag-usapan natin yung sinabi ni Saldico, pag-usapan natin yung sinabi ni Baligot, pag-usapan natin yung sa flood control na parang tahimik na kayo. Imbitahin nyo ang Banateros anytime, anywhere, pupunta kami dyan. Pero buong Banateros. Kasi hindi na Banateros yun. Pag isa, dalawa lang inimbitan nyo. Lahat yan eh. Diba? Kasi mahilig kayong mag-abang eh. Mahilig kayong mag-abang ng magagamit nyo para siraan ang supporter ng mga Duterte. Ganyan. Di ba? Ganyan. Pucha. Wala. Hindi na uubra yan eh. Live. Imbitahan nyo kami. Basta lahat ng sasabihin namin, huwag nyong i-edit. Hayaan nyo dyan sa mga YouTube at FB pages ninyo. Tingnan natin kung kaya nyo. At doon nyo malalaman, doon natin malalaman kung sino talaga yung bayaran na mainstream media. Kasi pag dinilit nila yan, na tatamaan yung nagbabayad sa kanila, i-delete nila talaga yan. So, doon natin malalaban kung sino talaga yung bayan. At kung hindi rin sila bayaran. Kasi once again, kapag Marcos ang topic at tatamaan yung nagbibigay sa kanila, buburahin nila yan. Kung sila ay bayaran. Kasi tatamaan yung nagbabayad sa kanila eh. So ano? Invite nyo kami sa mga istasyon ninyo. Kahit anong style ng interview, kahit bardagulan, okay, game kami dyan.
Oh. Oh. Iharap nyo sa amin to. Itong bastos na to, yun ang bastos kay Belhica, iharap nyo sa amin. Oh, kung gusto niyo ng bastusan, di magbastusan tayo. Di ba? Pero once again, hindi po kami. Ang SMNI ay hindi po ganyan mag-imbita ng mga guest. Ang SMNI ay nire-respeto ang opinion ng bawat guest kahit mapapabor o hindi, nire-respeto yan. Dahil ang SMNI, truth that matters. So, ganun lang po, mga kababayan. Kasi, tayo magpapaniwala sa mga ganyan, yung mga propaganda, yung mga naratibo nila na sisirain yung mga Duterte. Alam natin kung bakit, di ba? Unang-una, ayaw nila maging presidente si BP Sara Duterte. Ano sabi ni Rowena Guanzon? Na si BP Sara Duterte ang magpapakulong sa mga mandarambong bongbong ngayon. Di ba? At ano pa sabi ni BP Sara Duterte? Hindi po pwedeng walang managot. Kaya ngayon, double time sila. Anong ginagawa nila? Putang na, lumabas si Madriaga. Pero hindi umubra yung drama at pelikula ni Madriaga. Nakita nyo? Kapag kasinungalingan, mga kababayan, mahanapan talaga ng butas yan. Lahat ng sinabi ni Madriaga, binara. At eto nga nakakatuwa di ba? Yung mga taga-suporta na ng mga Duterte ang nagre-research. Sila na ang nagre-research, tayo na ang nagre-research kung tama ba ang sinasabi nito. And we found out most of the allegations and statements of the Madriaga is incorrect and false. 'Di ba? At ngayon, syempre hindi umubra, magpapalit sila ngayon ng artista. Sa susunod, kakarga na nila. Nandun na si Boying Rimulya, nandun na si Antonio, si Trillanes na sundalong kanin. Yun ang bago nila artista. And tingnan natin, abangan natin kung ano mga sasabihin nila. Alam naman natin ito si Trillanes, napakasinungaling nito Di ba sabi nito dati, na marami daw pera si Pangulong Duterte sa kanyang mga bank account, Metro Bank account. Pagbukas po, 5,000 laman. Di ba? Ang pasabog siguro, sabi may pasabog daw si si Trillanes. Baka pasabog mo paso na pulbura. Tunog utot lang 'yan. At siyempre, mga kababayan, sana naintindihan niyo po, at sana may naliwanagan kayo sa napag-usapan natin ngayon regarding doon kay Mayor Isko at sa nangyayari natin. Lahat ito, may koneksyon, di ba? Pero kahit anong mangyari, ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Yan ang lagi niyong tatandaan, mga kababayan. Siraan man, durugin man, nakikita naman natin, di ba? Yung kanina pinakita ko sa inyo, Tangerine yun, na nawala na. Post ni Sir Jack Argota, nakita ko lang. 'Di ba? Na 48% pa rin sa survey si BP Sara. Full force na sila, nagtutulong-tulong na sila sa paninira. Pero ang taong bayan ay natuto na dahil hindi na naniniwala sa kasinungalingan na gawa-gawa ng mga kawatan at mandarambong sa ating lipunan. Ibig sabihin, hindi nila papipigilan magiging presidente si Sara Duterte. Dahil once again, ulitin ko, ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan. Mamaya, may bago pa tayong issue, Abangan. Master Judesh, and thank you. God bless you all. And to God be the glory.